General, nangako ka sa akin kahapon. Pagsasanay lang naman sa umaga, ano bang ginagawa mo? Ah, huwag kang tumingin. General, kumakalat na ang bali-balita sa buong palasyo. Nais ng mahal na hari na ipagkasundo kayo sa kasal ngayon. Sa panganay na anak ng punong ministro. Iniisip ba nilang magagapos nila ako gamit ang isang mahinang Ginoo? Ang sakiting lalaking iyon. Kahit nakatayo lang siya rito ay mukhang madali ng maapi. General Shen, malaki ang iyong naging ambag sa pagtatanggol sa Hilaga. Lubos akong nasisiyahan. Gagantimpalaan kita ng 10,000 gintong barya. At 1,000 ektarya ng matabang lupain. Salamat, mahal na hari. Tungkulin ko lamang na ipagtanggol ang ating lupain. 24 na taong gulang na ang general. Ngunit hindi pa rin nagpapakasal. Kaya ngayon, ako na ang magpapasya para sa iyo. Ang panganay na anak ng punong ministro ay mabait at magalang. Siya ay bagay na bagay sa iyo. Pumili kayo ng araw para sa inyong kasal. Mahal na hari, hindi ko po matatanggap. Bakit? Hindi ba karapat-dapat ang anak ng punong ministro sa iyo, ang dakilang general ng Hilaga? General, ikaw. Salamat, General. Tulungan mo ako. Pasasalamatan kita pagkatapos nito. Patawarin nawa ako ng mahal na hari. Hindi sa hindi mabuting tao ang anak ng punong ministro. Kundi dahil matagal ko nang naipangako ang aking buhay kay Ginoong Su. Ang anak ng aking minamahal na ministrong Su. Kailan ninyo ipinangako ang inyong buhay sa isa't isa? Sa buhay na ito, siya lamang ang nais kong pakasalan. Sana ay pahintulutan ito ng mahal na hari. 3 taon na ang nakalipas nang bumalik ako sa kabisera upang magpagaling. Doon ko siya unang minahal. Dahil palagi akong nasa hangganan. Hindi ko ito nagawang ipagsabi. Totoo ang lahat ng sinabi ng general. Matagal na rin pong umiibig si Yancy sa general. Mabuti dahil pareho naman pala kayong may pagtingin sa isa't isa. Tutuparin ko ang inyong hiling at ipagkakaloob ang kasal na ito. Magpakasal kayo pagkaraan ng 1 buwan. Lagot na. Mukhang sumobra yata ang laro ko. General, nasaan na ang tapang ninyo noong buhat-buhat ninyong dinala si Ginoong Su pabalik sa bulwagan? Anong tapang ang pinagsasabi mo? Magpakasal pagkaraan ng 1 buwan. Buwisit na kasal yan. Hindi maaari. Ngayong gabi ay pupunta ako sa mansyon ng dakilang guro upang humingi ng tawad. Kahit magbayad ako ng ginto o pabor, kahit ano ay gagawin ko. Sasabihin ko na lang na nagsalita ako ng walang pag-iisip. Kaya dapat kanselahin ang kasal. General, pagsuway yan sa utos ng hari. Naghahanap lang ang mahal na hari ng butas para madiin kayo. Ano namang dapat ikatakot, sabihin na lang natin na sarili ko lang itong kagustuhan. At tinakot ko lang si Ginoong Su. General, madilim na ang langit. Hindi tama na pasukin ang mansyon ng dakilang guro sa kalagitnaan ng gabi. Kung maghihintay pa ako, tuluyan na akong mabibitag dito. General Shen. Napakagabi na po. May kailangan po ba kayo? Hinahanap ko ang inyong Ginoo. May mahalaga akong sasabihin, pakiusap at ipagbigay alam mo. Hindi po maaari, hindi po maaari. Nagulat ng husto ang Ginoo ngayong araw. Kaya nagkasakit siya pagka-uwi. Nagbilin siya na huwag magpapasok ng kahit sino. Lalong-lalo na po kayo. Ayaw akong makita, sabihin mo sa kanya. Naparito si Shen Jinghan upang humingi ng tawad. Naging padalos-dalos ako sa aking mga ginawa ngayong araw. Nais ko itong linawin sa kanya ng harapan. Sinabi ng Ginoo na mahina ang kanyang katawan. Kaya hindi siya maaaring tumanggap ng bisita. Nakasulat na po rito ang lahat ng nais niyang sabihin. Sira na ang aking reputasyon. Alam na ito ng buong lungsod. Pakasalan mo ako. Kung hindi, bukas ay magbibigti ako sa tapat ng mansyon ng general. Upang bigyan ang general ng bansag na mapaglaro sa pag-ibig at nang iiwan. Kay husay na sakiting Ginoo. Saan banda ito naging mahina? Ginigipit niya ang aking kahinaan gamit ang sarili niyang buhay. Wala akong magagawa kundi ang pakasalan siya. Bakit mas mahirap pa siyang pakitunguhan kaysa sa mga matatanda sa korte ng hari? General, may masamang balita. Dumating na si Ginoong Su. Dala-dala ang kanyang higaan. At dumiretso na pumasok sa pangunahing tarangkahan. Sabi niya ay titira siya rito upang mapalapit sa inyo. General, malapit na ang kasal na itinakda ng mahal na hari. Naisip kong lumipat ng mas maaga rito. Upang mas mapalapit tayo sa isa't isa. General, hindi mo naman ako itataboy, hindi ba?
Ginoong Su, pansamantala ka munang manirahan dito. Maraming gawain dito sa mansyon. Wala akong oras para asikasuhin ang mga maliliit mong problema araw-araw. Panginoon, masyadong mapangahas ang katiwalang iyon. Binawasan pa niya ang rasyon mo ng uling. Nais mo bang ako naang? Bakit ka nagmamadali? Nagnakaw siya ng pambili ng uling sa loob ng 3 buwan. At lihim pang nakikipag-ugnayan sa mga tao ng ikalawang prinsipe. Tulungan muna natin ang general na linisin ang lugar na ito. Para maging mapayapa ang paninirahan ko rito. General, 3 araw na siyang nakatira rito. Hindi solusyon ang pagtatago mo araw-araw sa bakuran ng pagsasanay. Nagtatago ako dahil nag-iisip ako ng paraan para mapalaya siya. Ano kaya kung yayain natin ang mga kasamahan na uminom at mag-ingay dito? Para hindi siya makatulog sa ingay. Sa kalagitnaan ng gabi, magsasanay ako ng sibat dito sa bakuran. Ito ang pinakamalapit na lugar sa kanyang silid. Lilikha ng malalakas na kalabog ang paghampas ng aking sibat sa lupa. Sa sobrang ingay, hindi niya kakayaning manatili rito. Kusa na siyang aalis. General, napakalupit naman ng paraan mong iyan. Kakaiba. Wala man lang siyang reaksyon sa kabila ng ganitong kaingay. Panginoon, nagpilit pa kayong pumunta rito. Napakalakas ng hangin. Baka lagnatin na naman kayo mamaya. General, napakahirap magsanay ng sibat sa kalagitnaan ng gabi. Nagpaluto ako ng sabaw na pampakalma para sa iyo. Mahalaga ang pagsasanay mo. Ngunit huwag mo namang abusuhin ang iyong katawan. Inumin mo ito, upang masarap ang tulog mo mamayang gabi. Diyos ko po. Siya pala si Ginoong Su. Hindi lang basta asawa ang pinapakasalan ng general, kundi isang bumabang diwata mula sa buwan. Ehem. Ano ang tinitingin-tingin ninyo riyan, magpulong na tayo. Napakawalang hiya mong traidor. Pati ang pondo at pagkain ng aking mansyon ay nagawa niyang kupitin. General, maawa po kayo. Nabulag lamang po ang inyong matandang alipin sa sandaling iyon. Pakiusap, General, alang-alang sa maraming taon ng aking paglilingkod sa inyo. Patawarin ninyo ako sa pagkakataong ito. Nabulag. Ang pakikipagsabuatan sa mga opisyal sa labas ay bunga rin ba ng pagkabulag? Hampasin siya ng 20 beses. At palayasin sa mansyon. Binawasan ng katiwala ang iyong uling at pagkain. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Maliit na bagay lamang iyon. Bakit ko pa kailangang abalahin ang general? Napakarami mong tungkulin sa hukbo. Ayaw ko nang maging pabigat pa sa iyo. Sa susunod, kapag may nangahas na umapi sa iyo rito sa mansyon, sabihin mo agad sa akin. Walang sinuman sa mansyong ito ang maaaring umapi sa iyo. CJ. Mahal na prinsipe. Nilinis na ni Shen Jinghan ang ating mga espiya sa mansyon ng general. Hinala ko po ay si Suyansi ang lihim na kumilos. May kakayahan ba siyang gawin iyon? Umaasa lamang siya sa suporta ni Shen Jinghan. Bukas sa pagpupulong sa korte, utusan si Taga-Usigli na maghain ng petisyon. Sabihin na pinilit ni Shen Jinghan ang anak ng opisyal ng korte sa pamamagitan ng pag-abuso sa kanyang kapangyarihan. At pinilit ang mahal na hari na bawiin ang ipinagkaloob na kasal. Siraing muna ang kanyang reputasyon. Saka unti-unting bawasan ang kanyang kapangyarihan sa hukbo. Ano po ang utos ninyo, mahal na hari? Ito ang utos ng mahal na hari. Ipinapatawag si General Shen at si Ginoong Su na pumasok agad sa palasyo para sa isang pagpupulong. Huwag mag-atubili. General, ano ang nangyari? Ginoong Su, mag-ayos ka na bilis. Naghihintay ang mahal na hari sa palasyo. Ang mahuli ay isang malaking kawalan ng paggalang. Bakit ka nagmamadali, mahina ang kanyang katawan? Ang kaunting pag-aayos ay hindi makakasira sa anuman. Kung magkaroon man ng problema, ako ang mananagot. General, dahil ba sa akin kaya ka nagkaproblema? Gusto mo bang ako ang kumausap sa mahal na hari? Na ang lahat ng ito ay kagustuhan ko lang. Anong pinagsasabi mo? Hanggat narito ako, hindi mo kailangang pasanin ito. Sumama ka sa akin sa palasyo. Kahit gumuho ang langit, ako ang haharap. Opo. Susundin ko ang lahat ng utos mo, General. Siya ba ang sakiting lalaki na iyon? Balita ko ay sa pilitan siyang dinala ni General Shen sa mansyon. Talagang kahiya-hiya para sa mga eskolar. Pilit pa ring umaakyat sa mataas na posisyon. Tiyak na magdurusa siya sa hinaharap. General,
Huwag kang magpaapekto sa mga chismis na iyan. Hindi sila karapat-dapat. Wala silang karapatang humusga sa atin. Papasok na tayo sa bulwagan. Manatili ka sa likod ko at huwag magsasalita. Mahal na hari, mayroon akong petisyon. Si General Shen Jinghan ay sapilitang kumuha sa panganay na anak ng Taifu. Hinihiling ko sa mahal na hari na bawiin ang kasal at parusahan ng mabigat si Shen Jinghan. Ang mga sinabi ni Sensor Li ay hindi ko sinasang-ayunan. Hindi ako pinilit ng general, kundi ako ang nahulog sa unang tingin. Kusa akong humanga sa kanya. Paano masasabing sapilitan itong pagkuha? Isang malaking kalokohan. Tiyak na tinakot kanya. Kaya hindi ka makapagsabi ng totoo. 3 taon na ang nakakaraan nang salakayin kami sa templo ng King Liang. Iniligtas ako ng general. Kami ni Ginoong Su ay nagmamahalan sa isa't isa. May pendant na jade bilang patunay. Sana ay siya sa atin ito ng mabuti ng mahal na hari. Dahil nagmamahalan naman pala kayo. At may pendant na jade bilang patunay. Iyan ay isang magandang balita. Si Sensor Li ay babawasan ng 3 buwang sahod, maaari ka nang umalis. Paano napunta sa iyo ang pendant na iyon? Nawala ko na iyan ilang taon na ang nakakaraan. Itinakda ng tadhana. Sino ang nakakaalam? Baka talagang nakatadhana kaming magtagpo ng general. General, buong hapon mo nang pinaglalaruan ang pendant na iyan. Para sa akin. Malinaw na nag-aalala ka kay Ginoong Su. Ngunit matigas lang ang ulo mo na ayaw umamin. Nag-aalala. Imposibleng mag-alala ako sa kanya. Hindi maaari. Kailangan kong magtago ng 2 araw. Para hindi ko siya makita at hindi sumakit ang ulo ko. Kapag lumipas na ang init ng sitwasyon, tiyak na mawawalan na siya ng interes na kulitin ako. Bukas ng gabi ay aakyat ako sa pader para umalis ng mansyon. Gagamitin ko ang pangalang Shenhan. At mananatili sa gusali ng Zwixian ng 2 araw. Bantayan mo ang mansyon para sa akin. Sabihin mo na nagkukulong ako para pag-aralan ang depensa sa hangganan. Walang sinuman ang papayagang mang-istorbo. Lalo na si Su Yanxi. General, paano kung mapansin ito ni Ginoong Su at magwala siya? Mapansin? Hindi naman siya lumalabas ng bahay buong taon. Paano niya malalaman kung saan ako pupunta? Ang iisipin lang niya ay abala ako sa mga opisyal na gawain. Hindi naman niya kayang pasukin ang aking silid-aklatan para bantayan ako. Kapag sapat na ang nainom kong alak, at sapat na ang napakinggan kong tugtugin, kusa na akong babalik. Panginoon, plano ng general na pumuslit patungo sa gusali ng Zwixian bukas ng gabi. Nais niyo bang kumilos ako? Huwag na. Kung nais niyang pumunta, hayaan mo siya. Tamang-tama. Dapat na rin akong pumunta sa gusali ng Zwixian upang sunduin at iuwi ang aking general. Bantayan mong mabuti ang tahanan. Kung may magtanong, sabihin mong natutulog na ako. Huwag mong hahayaang may makapasok sa aking bakuran. General, dahan-dahan lang po sa pag-inom. Sa wakas ay dumating din kayo, Ginoong Shen. Matagal ka nang hinahanap-hanap ni Binibining Wanyang. Aba, Ginoong Su. Bakit po kayo naparito? Naparito ako upang hanapin ang aking asawa. Si Lidayan isa, tama ba? Ah! Sa ganitong kahinaan sa pag-inom, walang kapareho sa buong kabisera. Nagsisimula pa lang ako. Kahit 3 banga pa ay kayang-kaya ko. Ang Ginoong sumula sa mansyon ng dakilang guro. Paano siya napunta rito? Paano niya nahanap ang lugar na ito? Impossible ito. General, pinahirapan mo ako sa paghahanap sa iyo. Mahilig pala ang general na pumunta sa ganitong lugar. Hindi ba sapat ang kabutihan ni Yanxi? Kaya ba kinapupuotan na ako ng general? Tungkol doon, kasalanan ko ngayon. Nababato lang ako kaya lumabas upang magpahangin.
Wala talaga akong ibang intensyon. Sabihin mo lang, parusa ba sa pamamagitan ng pamalo o bawas sa sahod? Tatanggapin ko ang anumang parusa. Paano ko naman magagawang parusahan ang general? Ngunit dahil maraming taon nang nagbabantay sa hangganan ang general. Nangangamba ako na baka nalimutan mo na ang mga aklat ng sining ng pakikipagdigma. Mas mabuti pang kopyahin mo ng 100 beses ang sining ng digmaan ni Sun Tzu. Upang mapayapa rin ang iyong isip at kalooban. Sige, kokopyahin ko. Dahan-dahan lang sa pagsusulat, General. Sasamahan kita hanggang sa mag-umaga. Pagod ka na ba, General? Nagpapaluto ako sa mga katulong ng matamis na sopas. Nais mo bang uminom ng isang mangkok? General, gumising po kayo. May malaking sakuna na nangyari. Bakit ka natataranta, gumuho ba ang langit? Nang mag-inspeksyon ako kaninang umaga, may mga bakas ng pag-akyat sa pader ng kanlurang bakuran. At may naiwang punit na itim na tela sa paanan ng pader. Tiyak na may estrangherong pumasok kagabi. Ngunit ang mga nagbabantay ay walang napansin kahit kaunti. Pumunta tayo roon upang tingnan. Mahigpit ang seguridad sa aking mansyon ng general. Paano may nakapasok ng walang kaingay-ingay? Napakagaling sa sining ng magaan na paggalaw ng taong pumasok. Ang mansyon ang kanilang pakay. May nawala bang gamit? General, naisiyasat na po ang imbakan at silid-aklatan. Walang anumang nawawala. At wala ring nakarinig ng anumang ingay. Magdagdag ng mga bantay. Maglagay ng mga lihim na bantay sa ilalim ng mga pader ng bakuran. At alamin kung may mga bagong mukha na gumagala sa kabisera kamakailan. Masusunod po, aasikasuhin ko na ito agad. General, bakit tila napakasama ng iyong pakiramdam? May nangyari ba? Walang anuman. May pumasok lang na maliit na magnanakaw sa mansyon. Wala naman siyang nanakaw. Marahil nang makita niyang mahigpit ang bantay sa mansyon ng general. Ay natakot siya at tumakas. General, huwag mo nang ipag-alala ang maliit na bagay na ito. Batid ko na. Inumin mo nang mabuti ang iyong gamot. Mag-imbestiga pa ako ng mas malalim. Naitapon na sa ilog ang bangkay ng Ginoo. Huwag mag-iwan ng kahit anong bakas. Magaling. Sa susunod na may magtanong, likidahin agad ng malinis. Huwag ninyong gambalain ang general. General Shen, nagdaos ang prinsesa ng isang piging para sa paghanga ng mga piyoni sa kanyang palasyo. Inutusan niya ang aliping ito na anyayahan kayo at si Ginoong Su na pumunta sa palasyo para magkausap. Sinabi ng prinsesa, dapat na dumalo kayong dalawa. Ipaalam sa prinsesa. Maraming gawaing militar ang general na ito kaya hindi ako makakapunta. General, matagal na akong hindi nakakalabas ng bahay. Nabalitaan kong napakaganda ng pamumukadkad ng mga piyoni sa palasyo ng prinsesa. Gusto kitang samahan doon para tingnan. Sige, pupunta tayo. Magsuot ka ng makapal na damit. Huwag kang magpahangin. Kung papayag si General Shen na magbigay galang, lalong gaganda ang hardin ng palasyong ito. Dito ka maupo. Naghanda ang palasyong ito ng pinakamainam at saang longjing bago ang ulan. Napakabait ng prinsesa. Mahina ang katawan ni Yancy. Hindi siya makakalakad ng matagal. Maghanap muna tayo ng lugar para makapagpahinga siya. Napakaselan nga ng katawan ni Ginoong Su. Dapat nga siyang mag-ingat ng mabuti. Hindi tulad nating mga nagsasanay ng sining ng pakikipaglaban. Sanay na sa hirap ng hangin at ulan. Salamat sa pag-aalala ng prinsesa. Dahil inaalagaan ako ng general. Maayos naman ako. Isang mapagpanggap na Su. Kaya pala gustong-gusto niyang magsuot ng berde. May inihandang masarap na alak ngayon. Sumama ang general sa palasyong ito. Napakaswerte talaga ni Ginoong Su. Na mapahalagahan ni General Shen. Ngunit sa sobrang hina ng kanyang katawan, paano niya mapaglilingkuran ang general sa hinaharap? Ang ilang tao talaga ay may tadhana lang na umasa sa kapangyarihan ng iba. Ang aking tao ay walang karapatang pakialaman ninyo. Kung sino man ang mga has na magsalita pa, huwag ninyong sisihin si Shen Jinghan kung hindi ko kayo bibigyan ng mukha. Aalis na ba ang general? Naghanda ng hapunan ang palasyong ito. Bakit hindi muna kayo manatili ng sandali? Maraming salamat sa mabuting intensyon ng prinsesa. Mahina ang katawan ni Yancy. Hindi siya maaaring magpahangin ng matagal. Kailangan na naming bumalik ng maaga sa mansyon. Salamat sa pag-aalala ng prinsesa. Si Yancy ang sumira sa kasiyahan. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Walang mag-aalaga sa iyo kapag nagkasakit ka dahil sa galit. Hawakan mo itong pampainit ng kamay. Kung magkasakit ka talaga sa lamig, huwag mong isisi na naman sa mansyon ng general ang kawalan ng pag-aaruga. Malinaw na nag-aalala sa akin ang general.
Ngunit nagmamatigas pa rin ang iyong bibig. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Natatakot lang ang general na ito na maging abala kapag nagkasakit ka. General, ang mga ginoong nanggulo sa bulwagan ngayon. Gusto mo bang magpadala ako ng mga tauhan para bigyan sila ng leksyon? Huwag na. Mayroon akong mas magandang paraan. Bukas ay dadalhin ko siya sa kampo ng pagsasanay para manood ng pagsasanay ng mga sundalo. Para hindi na siya laging nakadikit sa akin araw-araw. Iniisip talaga niya na siya ang Panginoon dito. General, paano kung matakot siya ng labis at may mangyaring masama? Mas mabuti kung matakot siya at umalis. Gusto ba akong takutin ng general? Kung gayon ay magkukunwari akong takot na takot. Nakita mo ba? Ganito ang pang-araw-araw na pagsasanay ng hukbong Shen. Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang agad. Magpapadala ako ng magbabalik sa iyo. Napakakisig tingnan ng general habang nagsasanay ng mga sundalo. Kahit gaano pa kaingay, handa akong manood. Walang anuman, huwag kang matakot. Narito ako, hindi ka masasaktan. Sa direksyon ng makapal na kagubatan sa kanluran. Dadalhin ko ang aking mga tauhan upang maghanap doon ngayon din. Ihalughog ang bawat kabahayan. Kahit baliktarin pa ang lupa, hanapin sila. General, nalaman ko na po. Ang nagpakawala ng palihim na palaso ay si Teniente Zhangqui na nasa ilalim ng ikalawang prinsipe. Ihanda ang kabayo. Sumama ka sa akin para hulihin siya. General, saan ka pupunta? Bakit tila galit na galit ka? Wala ito, may inaayos lang na maliit na bagay sa militar. Bakit ka lumabas? Napakalakas ng hangin. Mag-ingat ka, baka ka magkasakit sa lamig. Tinatantya ko na dapat ay nakabalik na ang general. Kaya nagpakulo ako ng gamot at naghintay. Dahil may gagawin ang general. Babalik muna ako sa loob. General, mag-ingat ka at bumalik agad. Mag-ingat ka. Nasaan si Zhangqui? Nahuli ba siya? Nahulog siya sa bangin kaninang umaga at nabali ang 2 binti. At nakuha rin ang libro ng mga ninakaw na pondo ng hukbo. Ikinulong na siya sa piitan ng kagawaran ng hustisya. Nalutas na po ng maayos ang tungkol sa kanya, Panginoon. Walang iniwang bakas. Ang mga has nasaktan ang aking tao. Magaan pa sa kanya ang mabalian lang ng binti. General, sumakit na naman po ba ang lumang sugat sa inyong kaliwang balikat? Hating gabi na po. Magpahinga na muna kayo. Hindi pa huli ang lahat para tingnan ang mga dokumento bukas. Ayos lang ako. Lumang sakit lang na sumasakit tuwing maulan. Lilipas din ito kapag tiniis ko. General, bakit ka nag-aalala? Hindi naman ito ang unang pagkakataon. Maaari ka nang umalis. Hindi ako makatulog ngayong gabi. Narinig kong maingay dito. Kaya pumunta ako para tingnan. Sumakit ba ulit ang lumang sugat ng general? Wag na, wag na. Kaya ko namang maglagay ng gamot sa aking sarili. Dahil sa tagal ng aking sakit, natuto na rin ako ng panggagamot. Ang acupuncture ang pinakamabisa para mawala ang sakit. Kung nagtitiwala sa akin ang general, hayaan mo akong subukan ito. Marunong ka nga talagang mag-acupuncture. Sabi ko naman sa iyo, natuto ako dahil sa tagal ng aking sakit. Kung nasasaktan ang general, sabihin mo lang sa akin. Salamat sa araw na ito. Bakit nagiging magalang sa akin ang general? Maglagay ng mainit na bimpo ng 2 beses sa isang araw. Gabi na, magpahinga na ng maaga ang general. Babalik na muna ako. Nagpakalat si Zhangqui ng masasamang salita laban sa general sa loob ng kulungan ngayon. Putulin ang kanyang dila, para hindi na siya makapagsalita kailanman. General, may masamang nangyari. Kumakalat na ngayon ang mga chismis sa buong kabisera. Sinasabi nilang nagpanggap kang lalaki para makipagkita ng palihim sa sikat na babae sa gusali ng Zuxian. At pinilit mo raw si Ginoong Su na pakasalan ka. Sinasabi nilang pinaasa mo lang siya at iniwan pagkatapos. At ginagamit mo ang iyong kapangyarihan para mang-api. Mang-api gamit ang kapangyarihan. Matapos mabigo ang palihim na palaso. Ngayon naman ay nagpapakalat sila ng chismis para sirain ang aking reputasyon. Akala ba talaga nila ay basta-basta na lamang si Shen Jinghan? Inimbestigahan ko na po. Sinasadyang ikalat ito ng mga manunulat sa ilalim ng ikalawang prinsipe. Pinag-uusapan na ito ngayon sa bawat sulok ng lansangan. Maging sa kampo ng hukbo ay may mga bulong-bulungan na rin. Huwag muna tayong kumilos ng padalos-dalos. Pupuntahan ko muna si Su Yanxi.
Baka maapektuhan siya kapag narinig niya ang mga tsismis na ito. Grabe na ang mga tsismis sa labas. Bakit nagagawa niyo pa pong maupo lang ng tahimik? Bakit ka nagmamadali? Nasa ibang tao ang kanilang mga bibig. Hayaan silang magsalita kung ano ang gusto nila. Panginoon, ano pong ginagawa ninyo? Alam ninyo namang bawal sa inyo ito. Kung hindi ko ito gagawin, paano mag-aalala ang general para sa akin? Anong nangyayari? Bakit ganyan kalala ang ubo mo? General, ayos lang ako. Medyo masikip lang ang dibdib ko. Kasalanan ko. Hindi ko naayos ng mabuti ang lahat. Kaya nagdusa ka ng ganito. Hindi ko kinatatakutan ang sasabihin ng iba. Ang takot ko lang ay isipin ng general na pabigat ako. At iwanan ako. Ano bang pinagsasabi mo? Ang mga salitang binitawan ko, si Shen Jinghan, ay palaging may katuparan. Magpahinga ka ng mabuti rito. Pupuntahan ko ngayon din ang mga nagpapakalat ng chismis upang patigilin sila. Naparito ako ngayon, si Shen Jinghan, upang linawin lamang ang isang bagay. Ang kasal namin ng panganay na anak ng dakilang guro na si Su Yanxi ay itinakda ng mahal na hari. Kami ay nagmamahalan. At hindi ito pinilit kailanman. Mula ngayon, ang sinumang mga has na magpakalat ng chismis at manira sa opisyal ng kaharian ay parurusahan alinsunod sa batas. Huwag ninyong sisihin si Shen Jinghan kung hindi ako magpakita ng awa. Tama ang sinabi ng general. Tiyak na may mga taong may masamang hangarin na nag-imbento nito. Naniniwala kami sa general. Kamusta ka na? Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Nalinaw ko na ang mga chismis. Wala nang mga ngahas na magsalita ng kung ano-ano. Salamat sa iyong pagod, General. Alam ko namang palagi akong protektahan ng General. Nagpaluto ako sa kusina ng matamis na sopas. Naging abala ang General buong umaga. Uminom ka muna nito para magkalaman ang iyong tiyan. Hindi na kailangang mag-abala pa ng ganyan. Hindi naman ako bata. Isipin mo na lang na ito ay pasasalamat ko sa General. Tikman mo, General, kung masarap. Panginoon, naayos na ang mga manunulat na nagpakalat ng chismis. Nawasak na rin natin ang dalawang tagpuan ng ikalawang prinsipe. Bukod dito, may bagong pahiwatig tungkol sa lumang kaso ng pamilya Su. Ang saksi noon ay nagtatago sa hangganan. Ipagpatuloy ang pag-imbestiga. At tungkol naman sa panig ng ikalawang prinsipe. Dagdagan pa natin ang kanyang problema. Maghintay pa tayo ng kaunti. Hanggang sa maalis ko ang lahat ng mga hadlang. Ano? May pagdiriwang sa templo sa labas ng lungsod na yon. May mga palabas at matatamis na sining doon. Palagi ka na lang nakakulong dito sa mansyon. Gusto mo bang sumama at mamasyal doon? Isasama ako ng general sa pagdiriwang sa templo. Madadaanan lang naman natin. Palagi ka kasing mukhang may sakit kapag nasa loob lang. Mabuti ring lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Kung hindi mo gusto, kung ayaw mo, wag na lang natin ituloy. Gusto kong pumunta, gusto kong sumama sa general. Dahan-dahan lang, bakit ka ba nagmamadali? Magpalit ka muna ng mas makapal na damit. Malakas ang hangin sa labas. CJ, susundin ko ang lahat ng sasabihin ng general. Hindi ka man lang nag-iingat kapag kumakain. Nariyan naman ang general. Hindi ko na kailangang mag-alala sa mga ganyang bagay. Pumunta pa sa pagdiriwang na may dalang sakitin. Hindi ba siya natatakot na baka malagutan siya ng hininga sa daan dahil sa lakas ng hangin? Magdadala lang siya ng kamalasan. Ha ha ha. Ayusin ninyo ang pananalita ninyo. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Para bastusin ang isang opisyal ng kaharian. Nagsasabi lang ako ng totoo. Talaga namang isa siyang. Kung magsalita ka pa ng isa pang salita, papilipitin ko ang dila mo. General, huwag ka nang magalit. Hindi karapat-dapat na patulan ang mga ganyang tao. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang sinumang makakapang-api sa iyo. Kung napapagod ka na, sumandal ka muna sa aking balikat at magpahinga. Gisingin na lang kita kapag nakarating na tayo sa mansyon. Isang lihim na sulat na nakuha ko lang sa daan. Tingnan muna natin kung anong maruming lihim ang nakatago sa sulat na ito. Talaga namang sakit sa ulo ang isang ito. Napakalakas ng loob niya.
Nangahas siyang gumawa ng mga armas ng patago sa mismong teritoryo ng emperador. Mukhang hindi na makapaghintay ang ikalawang prinsipe na maupo sa trono. Panginoon, nagpadala ng balita ang ating espiya sa hangganan. Nahanap na ang saksi sa lumang kaso ng pamilya Su noon. Nagtatago siya sa garison sa hangganan. At sa mga lumang dokumento ng kaso noon. May tatak ng selyo ng hukbong sandatahan ng pamilya Shen. Hukbong Shen. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Walang alinlangan, Panginoon. Sa pangkat na nagpatupad ng utos na samsamin ang ari-arian ng pamilya Su noon. Bukod sa hukbong imperial, may mga tauhan din ng hukbong Shen na sumama upang mga siwa sa pagbitay. Ipagpatuloy ang pag-imbestiga. Alamin kung ang pamilya Shen noon ay sumusunod lamang sa utos. O kung kusa silang nakialam. Bago ko malaman ang katotohanan. Huwag na huwag mong hahayaang malaman ito ng general kahit isang salita. Masusunod. Bakit umuubo ka na naman? Dahil ba ito sa malamig na hangin sa kapistahan sa templo kahapon? Sinabihan na kitang magsuot ng makapal na damit, ngunit hindi ka nakinig. Ayos lang ako, dati ko na itong karamdaman. Kailangan ko lang magpahinga ng kaunti. General, bakit naparito ka sa oras na ito? Nagpagawa ako sa kusina ng gamot para sa iyong enerhiya at dugo. Napakaputla ng iyong mukha. May masakit ba sa iyo? Hindi lang po ako nakatulog ng maayos. Walang dapat ipag-alala. Kung hindi ka nakatulog ng maayos, magpahinga ka pa. Huwag mong laging binabasa ang mga aklat na iyan. Katawan mo iyan. Dapat alam mo kung paano ito alagaan. General, may inilihim ka ba sa akin? Ano naman ang ililihim ko sa iyo? Araw-araw, kung hindi ako nagsasanay ng mga kawal ay nag-aasikaso ako ng mga usaping militar. Lahat ng iyon ay ginagawa ko sa harap mo. Natatakot ka ba na baka palihim akong pumunta sa gusali ng Zuixian? General, pangatlong pitsel mo na po iyan ng alak. Mula nang bumalik ka galing sa kapistahan sa templo, tila wala ka sa sarili. Tiyak na nahulog na ang loob mo sa kanya. Anong nahulog ang loob? Siya pa rin ang aking asawa sa ngalan ng batas. Kung may mangyaring masama sa kanya sa aking mansyon, hindi ko iyon mapapanagutan. Sige na nga, General. Siya nga pala, may balita na ba sa investigasyon mo tungkol sa patagong paggawa ng armas ng ikalawang prinsipe? Wala pa, masyadong malalim ang pagkakatago ng kabilang panig. Kahit isang bakas ay hindi natin matunton. Napakahiwaga nito. Mahal na hari, mayroon po akong nais iulat. Kamakailan lamang, naging magulo ang mga talaan ng imbakan ng armas sa hangganan. Gumalaw ang kalooban ng mga sundalong nagbabantay doon. Nangangamba akong magkaroon ng pag-aalsa. Naniniwala po ako na dapat tayong magpadala ng isang mahusay na pinuno upang mag-inspeksyon at magsaayos doon. Upang mapanatag ang kalooban ng mga mamamayan sa hangganan. Ang dakilang general ng Hilaga, si Shen Jinghan, ay may malawak na karanasan sa labanan. At mahusay mamuno ng hukbo. Ang mag-inspeksyon ng mga armas. At magsaayos ng disiplina sa hukbo. Ay pinakaangkop para sa kanya. General Shen, ano ang palagay mo rito? Ang depensa ng kabisera ay tungkulin ng hukbong imperial. Nakahanda po akong umalis, mahal na hari. Maaari kang pumunta sa hangganan ng may payapang kaisipan. Tiyakin mong maimbestigahan ng malinaw ang mga talaan ng armas bago ka magulat sa akin. Ito ay isang plano upang ilayo ako sa kabisera. Kung nais mong gumamit ng ibang kamay upang pumatay, tingnan natin kung may sapat ka bang kakayahan. General, malinaw na ito ay plano ng ikalawang prinsipe upang ilayo ka rito. Sa sandaling umalis ka, tiyak nakikilos siya laban kay Ginoong Su. Alam ko, ngunit nailabas na ang kautusan ng mahal na hari. Ang hindi pagpunta ay pagsuway sa kautusan. Ito ang magbibigay sa kanya ng dahilan upang bawiin ang aking kapangyarihang militar. General, kailangan mo ba talagang pumunta? Huwag kang matakot, babalik din ako agad. Kalahating buwan lang sa pinakamatagal. Mag-iiwan ako ng isang pangkat ng mga personal na bantay sa mansyon upang protektahan ka. Bantay sarado rin ni Lin Xiao ang mga galaw sa kabisera. Walang sinumang makasasakit sa iyo kahit kaunti. Ngunit natatakot ako. Natatakot ako kapag wala ang general. Baka may mang-api sa akin. Ako ang magiging sandigan mo. Sino ang mga ngahas na mang-api sa iyo? Hintayin mo ang aking pagbabalik. Sasamahan kitang mga bayo sa labas ng lungsod para panoorin ang paglubog ng araw, maaari ba? Panginoon, kumilos na nga ang ikalawang prinsipe. Nais niyo bang maghanda na ako ng maaga? Kapag nakaalis na ang general, ay sasalakayin natin ang kanyang lihim na paggawaan ng barya. Huwag kang magmadali. Nais niyang ilayo ang tigre sa bundok. Kaya gagamitin ko ang kanyang sariling plano laban sa kanya. Kapag nakaalis na ang general, tiyak na hindi na siya makapaghihintay na kumilos. Ito ang tamang pagkakataon upang hulihin silang lahat ng sabay-sabay. Ipaabot ang utos. Ihanda ang lahat ng tauhan ng lihim na korte. Bantayan ang mansyon ng ikalawang prinsipe at ang kanyang lihim na tirahan sa labas ng lungsod. Ang araw ng pag-alis ng general sa kabisera ay siya ring oras ng ating pagsalakay. Bukod dito, triplehin ang mga lihim na bantay na magbabantay sa mansyon ng general. Kahit isang langaw ay huwag ninyong papasukin. Aayusin ko na po ito agad. Pumunta ka sa hangganan ng walang alalahanin. Ako na ang bahalang mag-ayos ng gulo rito sa kabisera. Sa iyong pagbabalik,
Lahat ng hadlang ay tuluyan ng maglalaho. Mag-iingat ka sa iyong paglalakbay, General. Alalahanin mong palitan ang iyong gamot sa tamang oras. Huwag mong masyadong isipin ang mga tungkuling militar. At kalimutang kumain. Naiintindihan ko. May mga personal na bantay na naiwan sa mansyon. Kung may mangyari, ipahanap mo agad si Lin Xiao. Sino man ang mang-api sa iyo, ay pananagutin ko sa aking pagbabalik. Kalahating buwan o 20 araw sa pinakamatagal. Tiyak na babalik ako. Hihintayin ko ang iyong pagbabalik, General. Panginoon, ang mga tao ng ikalawang prinsipe ay nakaposisyon na sa dulo ng eskinita. Dahil handa na sila, makipagtulungan tayo at magkunwaring sumabay sa kanila. Huwag mong hahayaang masaktan ang iyong sarili. At huwag mo silang hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Gaano katagal nang nakaalis si Shen Jinghan? Mahal na prinsipe, nakaalis na siya ng kabisera patungo sa hangganan. Ang mga personal na bantay ng mansyon ng general ay nailipat na ang karamihan sa pagbabantay sa mga pintuan ng lungsod. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon upang kumilos. Mabuti, kikilos tayo ngayong gabi. Idukot ninyo si Suyansi at dalhin sa sirang templo sa kanlurang bahagi ng lungsod. Tandaan ninyo, panatilihin siyang buhay. Gagamitin ko pa siya upang pilitin ang mga tao ng dakilang guro na lumipat sa ating panig. Pagkatapos ay aakitin natin si Shen Jinghan na bumalik upang ubusin silang lahat. Masusunod po, mahal na prinsipe. Tinitiyak kong magiging malinis at mabilis ang paggawa nito. Nang walang naiiwang bakas. Panginoon, tumakbo ka, may mga mamamatay tao. Panginoon, pumasok na sila sa patibong. Kilos ayon sa plano. Sundan sila sa buong daan. Huwag kayong gagawa ng anumang kahina-hinala. At doon na natin sila hulihin sa sirang templo. Napakalampa naman ng taong may sakit na ito. Isang hampas lang ay nahimatay na agad. Siya ang nag-iisang anak ng dakilang guro. Kapag hawak natin siya, makokontrol din natin ang mga tao ng dakilang guro at si Shen Jinghan. Gising ka na pala, huwag kang matakot. Sumunod ka na lang ng mabuti para hindi ka na masaktan. Lumabas kayo at linisin ang lugar na ito. Huwag kayong mag-iwan ng anumang bakas. Panginoon, maayos na po ang lahat. Sa panig naman ng general, bukas ng umaga. Makakatanggap ng balita upang makabalik agad. Napakabuti. Gatungan pa natin ang apoy. Upang mas lalo siyang magmadali. General, may masamang balita. Isang agarang ulat mula sa kabisera. Dinukot si Ginoong Su sa labas ng mansyon kagabi. Kailan ito nangyari? Nalaman ba kung sino ang may gawa nito? Kagabi, sa ikalawang pagbabantay. Pinaghihinala ang mga tauhan ng ikalawang prinsipe. Nagtatago sa sirang templo sa kanlurang labas ng lungsod. Ipagpatuloy ng hukbo ang pagmartsa. Ayusin ang depensa. Babalik akong mag-isa sa kabisera sakay ng kabayo. General! Nagbalik ka. Ligtas ka na, narito na ako. Sino ang gumawa nito sa iyo? Sino ang may gawa nito? May ginawa ba silang masama sa iyo? Maayos lang ako. Natakot lamang ako ng husto. Kararating pa lamang nila sa pagtali sa akin dito. Nang bigla silang mag-away-away sa kanilang sarili. Magpahinga ka ng mabuti sa mga susunod na araw. Huwag kang aalis kahit saan. Nagdagdag na ako ng mga bantay. Sa susunod na pag-alis mo, kailangan kasama mo ang aking mga personal na sundalo. Huwag ka nang lalabas ng mag-isa. Hindi na ba aalis ang general? Nasa ganito ka ng kalagayan. Paano pa ako makakaalis? Ihingi ako ng pahintulot sa mahal na hari. Na isaayos ko na ang mga gawaing militar. Pag-usapan natin ito kapag gumaling ka na. Ang mga sinanay na mamamatay tao. Paanong bigla silang naglaban-laban sa isa't isa? Bakit napakainit ng pagkakaluto ng gamot na ito? Masakit na nga ang kanyang lalamunan. Mas lalo lamang itong sasakit kapag ininom niya. Ipagpaumanhin ninyo, naging pabaya ang inyong alipin. Mas nag-aalala pa ang general kaysa sa aking sarili. Huwag ka ng maraming sinasabi. Ibuka mo ang iyong bibig.
Ang gamot na pinapakain ng general. Tila hindi na mapait. Mabulaklak ang iyong dila. Magpahinga ka ng mabuti. Pupunta muna ako sa silid-aklatan upang asikasuhin ang mga gawaing militar. General, naimbestigahan na namin ang sirang templo. Nawala ang lahat ng bangkay ng mga mamamatay tao. Walang naiwang kahit isang patak ng dugo. Mga karayom na kasing nipis ng balahibo ng baka. Na may nakamamatay na laso na pumapatay sa isang saglit. Tila may sadyang naglinis ng lugar. Walang lakas si Suyansi kahit sa paghuli ng manok. Paano siya nakatakas ng walang galos mula sa mga mamamatay tao? Ang sinasabing pag-aaway sa sarili nilang hanay ay napaka-imposibleng nagkataon lamang. Ipagpatuloy ang pag-imbestiga at bantayan ang mansyon ng ikalawang prinsipe. Kasabay nito, palihim na alamin ang mga samahan sa mundo ng martial arts na gumagamit ng ganitong uri ng mailasong karayom. Masusunod. Ngunit masyadong lihim ang mga mailasong karayom na ito. Nangangamba akong mahirap itong imbestigahan. Kahit mahirap, kailangan pa ring imbestigahan. Mas malalim ang misteryo sa kabiserang ito kaysa sa aking inaakala. Anong nangyari? Bakit naparito ang general? Napadaan ako at narinig kitang umuubo. Kaya pumasok ako upang tingnan ka. Ano ang isinusulat mo kanina? Isinusulat ko ang reseta para sa aking paggaling. Nais ko kasing gumaling agad. Upang hindi maging pabigat sa general. Mamaya, magpanggap kang isang salarin, sipain mo ang pinto at pumasok ka. Hindi kailangang lumaban ng totohanan. Magkunwari ka lamang. Nais kong makita kung anong kakayahan ang itinatago ng may sakit na ginoong ito. General, paano kung talagang matakot si Ginoong Su? Narito ako, hindi siya masasaktan. Gawin mo ang sinabi ko. Masusunod. Sino ka? Huwag kang lalapit. Lapastangan. General, natatakot ako. Ligtas ka na. Nandito ako. Kanina. Nakita mo ba ng malinaw ang kanyang mga galaw? Masyado akong natakot. Wala akong nakitang malinaw. Panginoon, nahuli po ang inyong lingkod. Naging sanhi ito ng inyong pagkabahala. Nais niyo bang habulin ko siya at tapusin? Wag na, sinusubukan lamang niya ako. Mabuti na rin ito upang sumabay sa Agos. Para mapanatag ang kanyang loob. Ang pagpasok niya rito upang iligtas ako ay mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Bukod dito, tungkol sa pag-imbestiga niya sa mailasong karayom. Ituro mo ang mga ebidensya patungo sa ikalawang prinsipe. Huwag mong hahayaang madamay ang lihim na korte. Masusunod po, Panginoon. General, bakit ka umiiwas? Natatakot ka bang kainin kita? Ako na ang gagawa. General, napakabilis ng tibok ng iyong puso. Pagod lang ito mula sa pag-ensayo ng sibat. O dahil ba sa akin? General Shen, Ginoong Su. Sinabi ng aking kamahalan na nagkaroon ng maraming hindi pagkakaunawaan noon. Kaya naghanda siya ng isang piging para humingi ng paumanhin. Inaanyayahan niya kayong dalawa na pumunta sa kanyang mansyon upang mag-usap. Mahina ang katawan ni Yancy. Hindi siya makakadalo sa piging. Pakiabot ang aking pasasalamat sa kabutihang loob ng mahal na prinsipe. Sinabi ng mahal na prinsipe, kung hindi kayo pupunta, siya mismo ang bibisita rito upang sunduin kayo. At hindi iyon magiging magandang tingnan. Dahil bukal sa loob ng mahal na prinsipe ang paanyaya, magiging mukha tayong maramot kung hindi tayo pupunta. Sabihin mo sa kanya na darating kami sa tamang oras. General, malinaw na isang patibong ang piging na ito. Walang mabuting balak ang ikalawang prinsipe. Hindi kayo pwedeng pumunta. Lalo na si Ginoong Su. Paano kung bihagin siyang muli? Alam kong isa itong patibong. Ngunit habang umiiwas tayo, lalo lamang silang aabuso. Ipadala mo ang utos na ito. Mag-abang ang 50 piling kawal sa labas ng mansyon ng ikalawang prinsipe. Kapag nakita nila ang aking hudyat, sumugod sila agad sa loob. Gusto kong makita kung ang liig ng ikalawang prinsipe ay mas matigas pa sa aking talim. Panginoon, naghanda nga ng patibong ang ikalawang prinsipe. Nais niyo bang magtalaga ako ng mga tao ng maaga upang salakayin ang kanyang mansyon? Huwag kang magmadali, nais niyang maglatag ng bitag. Kaya gagamitin natin ang kanyang sariling laro laban sa kanya. Ipaabot ang utos. Dapat magtago ng maayos ang lahat. Sa oras ng piging, maghintay sa aking hudyat. Gagamitin ko ang pagkakataong ito upang ipakita ang aking kakayahan sa aking general.
General Shen, Ginoong Su. Nakahanda na ang piging ng mahal na prinsipe sa bulwagan. Tuloy po kayo sa loob. Salamat sa paggabay. Sumunod ka sa akin ng malapit at huwag kang lalayo. Ano man ang mangyari, manatili ka sa aking likuran. Naiintindihan ko, General. Isang karangalan ang pagdalo mo, General Shen. Nagdala ito ng malaking liwanag sa aking tahanan. Maraming hindi pagkakaunawaan ang nangyari noon. Ngunit sa pamamagitan ng alak na ito ngayon, humihingi ako ng paumanhin sa inyong dalawa. Napakabait ninyo, mahal na prinsipe. Ako ay isang simpleng kawal lamang. Hindi ko karapat-dapat tanggapin ang inyong alak ng paumanhin. Kung pag-uusapan nang mangyari ang trahedya sa pamilya sa 20 taon na ang nakalipas. Matagal ko itong ipinagluksa. Isang marangal na pamilya. Na bigla na lamang naglaho. Tunay na nakakapanghinayang. Mahal na prinsipe. Hindi na kailangang pag-usapan pa ang nakaraan. Naghanda ba ng piging ang mahal na prinsipe para lamang ungkatin ang sugat ng iba? Kung ganoon nga, hindi na kailangang dumalo sa piging na ito. Ha ha ha. Pakiramdam ko ay may hindi tama. Tila may tao sa likod ng tabing. Mahal na prinsipe. Hindi mabuti ang pakiramdam ni Yancy. Iuwi ko muna siya sa mansyon. Babalik na lamang ako sa ibang araw upang magpasalamat. Shen Jinghan. Ngayong narito ka na sa aking teritoryo. Sa tingin mo ba ay makakaalis ka pa? Isa nga itong patibong. Shen Jinghan. Kahit gaano pa kalaki ang iyong kakayahan, hindi ka na makakatakas ngayon kahit may pakpak ka pa. Sumuko ka na ng kusa. At hahayaan ko pang mabuhay ang iyong buong pamilya. Sa mga basurang ito lang ba? Niyo ako balak pigilan. Shen Jinghan. Kahit gaano pa kalaki ang iyong kakayahan, hindi ka na makakatakas ngayon kahit may pakpak ka pa. Sumuko ka na ng kusa. At hahayaan ko pang manatiling buo ang iyong bangkay. Su Yancy. Ikaw. Impossible. Paano ka natutong makipaglaban? General, natatakot ako. Akala ko kanina ay hindi na kita muling makikita. Su Yancy, napakahusay mong magtago ng lihim. Hindi kita palalampasin. Dalhin siya palayo at bantayan ng mahigpit. At hintayin ang hatol ng mahal na hari. General, nasasaktan mo ako. Su Yancy, huwag ka nang magpanggap. Isang saksak sa leg. Napakabilis ng iyong mga galaw na kahit ako ay hindi ito nakita ng malinaw. Tapos sasabihin mo sa akin na isa ka lang mahina at may sakit na Ginoo na walang kalaban-laban. Sino ka ba talaga? Ano ba talaga ang layunin mo sa paglapit sa akin? Kung nais talaga itong malaman ng general. Kung ganoon, halikan mo muna ako, General. At sasabihin ko sa iyo, maaari ba? General, bumalik muna tayo sa mansyon, pag-usapan natin doon ang lahat. Huwag kang mag-alala, General. Hindi kita papahamakin. Pagdating natin sa mansyon, ano man ang nais mong malaman, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Huwag ka nang magalit, maaari ba? Paano naman ako mangangahas na magalit? Napakalalim ng iyong mga lihim, Panginoong Su. Nagpanggap ka sa harap ko ng ilang buwan. Muntik ko nang paniwalaan na isa kang marupok na manikang porselana. Hindi ko sinasadyang linlangin ka, General. Mayroon lamang akong mabigat na dahilan. Mabigat na dahilan. Nagpanggap kang may sakit para manatili sa aking mansyon. Habang pinapanood mo akong magmukhang tanga sa iyong mga laro. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat pag uwi natin, maaari ba? Sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan. Kung galit pa rin ang General, tatanggapin ko ang anumang parusa o hampas. Magsalita ka na. Saan mo gustong magsimula? Bilang Panginoon ng lihim na korte o bilang anak ng dakilang guro? Totoong ako ang anak ng dakilang guro. At totoo ring ako ang Panginoon ng lihim na korte. 20 taon na ang nakalipas, ang pamilya Su ay pinagbintangan ng pagtataksil sa bayan. Pinatay ang buong pamilya ko. Naawa sa akin ang mahal na hari dahil bata pa ako kaya hinayaan niya akong mabuhay. Ang utak sa likod ng pagpapabagsak sa aking pamilya ay walang iba kundi ang ikalawang prinsipe. Umakyat siya sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtapak sa mga bangkay ng pamilya Su.
Nagpanggap akong mahina at itinatag ang lihim na korte. Para lamang linisin ang pangalan ng aking pamilya balang araw. At pagbayarin siya ng dugo sa dugo. Kaya ang paglapit sa akin ay bahagi rin ng iyong plano. Ginamit mo ang kapangyarihan ng pamilya Shen bilang pananggalang para sa iyong investigasyon. Noong una ngunit kalaunan ay naging tapat na ang aking puso. Kailanman ay hindi ko binalak na saktan ka. Kapag bumagsak ang ikalawang prinsipe, mabubuksan nating muli ang lumang kaso. Ngunit kulang pa tayo sa mahahalagang ebidensya. At tungkol sa kaso noon, nadawit din ang pamilya Shen doon. Ano ang sinabi mo? Nadawit ang pamilya Shen. Impossible. Noong taong iyon, sa pangkat na naghalughog sa pamilya Su, may mga tauhan mula sa hukbong Shen na nagbantay sa pagbitay. Ang mga dokumento ng kaso ay may tatak ng selyo ng pamilya Shen. Hindi maaari. Ang pamilya Shen ay tapat sa henerasyon nito. Hindi kami gagawa ng paninira sa mga tapat na tao. Naimbestigahan ko na pinuwersa lamang ang pamilya Shen ng ikalawang prinsipe. Hindi nila ito ginawa ng kusa. Kailanman ay hindi ako nagtanim ng galit sa pamilya Shen. Lalong-lalo na sa iyo. Bumalik ka muna. Hayaan mo muna akong mapag-isa. General, ang mga ito ay mga lumang talaan mula sa ating mga ninuno. Ano po ba ang hinahanap ninyo? Ang mga talaang may kaugnayan sa kaso ng pagtataksil ng pamilya Su, 20 taon na ang nakalilipas. Huwag kayong mag-alala, mga ninuno. Ang utang na ito ay babayaran ng inyong apo para sa inyo. Ang kawalang katarungan sa pamilya Su. Tutulungan ko silang linisin ang kanilang pangalan. General, nakapagpasya ka na ba? Naimbestigahan ko na. Totoong pinuwersa lamang ang aking mga ninuno. Nagkasala ang pamilya Shen sa pamilya Su. Hihingi ako ng paumanhin sa iyo para sa aking mga ninuno. General, huwag kang maging ganyan. Sinabi ko na sa iyo, hindi ko kailanman sinisi ang pamilya Shen. Ang nangyari noon, ang tunay na may sala ay ang ikalawang prinsipe. Wala kang kinalaman doon. Ano man ang mangyari. Ang maling paratang sa pamilya Su. Tutulungan kitang linisin ito. Tungkol naman sa ikalawang prinsipe. Maaari tayong magsanib puwersa. General, handa ka na bang magtiwala sa akin? Hindi sa nagtitiwala ako sa iyo. Kundi nagtitiwala ako sa dangal ng mga ninuno ng pamilya Shen. At isa pa, matagal na kaming hindi magkasundo ng ikalawang prinsipe. Gamutin mo ang sugat sa iyong braso. Mahina ang aking kamay, hindi ko ito kayang benda ng maayos. General, maaari mo ba akong tulungan? Kahit nakakulong ang ikalawang prinsipe, ang kanyang mga kasapakat sa lihim na pandayan ay nagtatago pa rin sa 3 kuta sa labas ng lungsod. Marami silang hawak na mga armas. May mga tauhan din siya sa palasyo na palihim na kumikilos para linisin ang kanyang pangalan. Hahatiin natin ang ating puwersa sa 3 kuta. Pangungunahan ko ang hukbong Shen para supuin ang mga nasa labas ng lungsod. Ikaw naman, gamitin mo ang lihim na korte para bantayan ang mga tao sa palasyo. Huwag mong hayaang makakilos sila ng palihim. Panginoong Su, masyadong kahanga-hanga ang iyong network ng impormasyon. General, may lakas ka ba ng loob na sumama sa akin sa ibaba para tingnan ito? Bakit naman hindi? Bilang general, wala pa akong laban na hindi ko hinarap. Ito. Lahat ng ito ay mga impormasyon ng lihim na korte. Ang lihim na korte ay nakakalat sa buong lupain. Mula sa palasyo hanggang sa labas. Kalahati ng mga lihim ng mundo ay narito. Ang mga opisyal na bumabati ko sa iyo noon. At ang mga general na nagtataksil sa iyo. Lahat ng balita tungkol sa kanila ay nanggaling dito. Ako si Inky. Nagbibigay pugay kay General Shen. Ang pagbagsak ng ikalawang prinsipe ay simula pa lamang. Ang mahal na hari ay matagal nang nangangamba sa iyong kapangyarihan sa hukbo. Pagkatapos malinis ang kaso, tiyak na magkakaroon pa ng isa pang malaking labanan. Kung may darating na sundalo, haharapin ko. Kung may darating na baha, haharangan ko. Sa pinakamalalang mangyari, isusuko ko ang kalahati ng aking kapangyarihan. At isasama kita sa hangganan para magbantay. Ang magulong politika dito sa kabisera. Matagal na akong sawang-sawa rito. Saan man pumunta ang general, doon din ako pupunta. Pangako iyan. Kapag naayos na ang kaso, pupunta ako sa hangganan. Ang utos ng mahal na hari. Ang kaso ng paghihimagsik ng ikalawang prinsipe ay pansamantalang naayos na. Si General Shen at si Ginoong Su ay may malaking ambag sa pagtatanggol sa trono. Kaya naman, kayo ay inaanyayahan sa isang piging sa imperial na hardin bukas. Upang magdiwang ang hari at ang kanyang mga pinuno. Dapat kayong dalawa ay makarating sa tamang oras.
Ginoong Bating, pakisabi sa mahal na hari. Mahina ang katawan ni Yancy. Baka hindi niya kayanin ang malamig na hangin sa hardin. Espesyal na nagbilin ang mahal na hari. Pambihira ang talino ni Ginoong Su. Kailangan niyang dumalo. Kung hindi siya pupunta, baka magalit ang mahal na hari. Salamat sa paghahatid ng mensahe. Bukas, kami ng general ay tiyak na dadalo sa tamang oras. Ang matandang lobong iyon, halatang may masamang balak. Hindi mabuti ang lagay ng katawan mo. Paano kung bitagan ka niya roon? Hindi natin ito matatakasan. Tamang-tama na pumunta roon para tingnan kung anong paniningil ang gustong gawin ng mahal na hari sa atin. Panginoon, General. Triple ang idinagdag na bantay sa paligid ng imperial na hardin. Marami ring mga mahuhusay na bantay ng palasyo ang nakatago sa dilim. Mukhang gustong samantalahin ng mahal na hari ang pagkakataon para subukin ang lakas ng lihim na korte. Akala ba niya ay palamuti lang ang hukbo ng pamilya Shen? Bukas ay magsasama ako ng mga piling sundalo. Sino mang mangahas na saktan ka kahit isang daliri? Papatagin ko ang imperial na hardin. Huwag pa dalos-dalos. Ang gusto ng mahal na hari ay mawalan tayo ng pasensya. Para magkaroon siya ng dahilan laban sa atin. Ihatid ang utos. 10 lihim na bantay ang susunod. Magtago sa dilim at huwag magpakita. Bukod dito, ihanda ang listahan ng mga natitirang kakampi ng ikalawang prinsipe. Baka magamit natin ito bukas. Masusunod, Panginoon. Aayusin ko na po ngayon. Huwag ka nang mag-ensayo, magpahinga ka muna. Kailangan pa nating pumasok sa palasyo bukas. Dapat sapat ang lakas para makaharap sa kanila. Bakit ka lumabas, malamig ang gabi? Nag-aalala ako sa iyo, General. Bukas sa palasyo, sumunod ka lang sa akin ng malapit. Opo. Alam ko. Basta kasama ang General. Wala akong dapat ikatakot. General Shen. Ginoong Su. Maupo kayo. Ngayong araw ay magsaya lang tayo. Huwag nating pag-usapan ang pamahalaan. Huwag nang maging formal. Salamat sa iyong kabutihan, mahal na hari. Nabalitaan ko na maayos mong napapamahalaan ang yaman at negosyo ng inyong pamilya. Ngayong tapos na ang kaso ng ikalawang prinsipe. Nangangailangan ng mga tauhan ang palasyo. Nais mo bang maglingkod sa pamahalaan, Ginoong Su? Salamat sa tiwala ng mahal na hari. Ngunit hindi po ako karapat-dapat. Sakitin po ako simula bata. Ang makasama lang ang general at pamahalaan ang tahanan. Ay sapat na para sa akin. Ganoon ba? Ayaw ba ni Ginoong Su na maglingkod sa palasyo? O baka naman, may mas mahalaga kang bagay na dapat gawin kaysa rito. Mukhang hindi mahilig sa mga bulaklak ang aking general. Maaari ka munang umalis. Hiram muna ang iyong asawa para samahan akong magmasid ng mga bulaklak. Mahal na hari. Si Su Yancy ay. Oh. Hindi ba sumasang-ayon ang aking general? Ginoong Su, magpakatotoo na tayo. Ang impluwensya ng lihim na korte ay laganap na sa buong kaharian. Alam ko ang bagay na iyan. Nagbibiro ang mahal na hari. Ito ay mga simpleng negosyo lamang sa labas. Para lang may makain. Paano ito maihahambing sa kapangyarihan ng mahal na hari? Ang nagawang buwagin ng tahimik ang pribadong gawaan ng armas ng ikalawang prinsipe. Ay hindi isang simpleng bagay. Ang lihim na korte ay nagnanais lamang ng kapayapaan. At hindi kailanman nakikialam sa mga usaping pampulitika. Tungkol sa pagtataksil ng prinsipe. Tumulong lamang ako sa general. Huwag kayong mag-alala, mahal na hari. Ang lihim na korte ay hindi kailanman magiging kaaway ng palasyo. Ngunit kung may sinumang magtangkang saktan ang general. Hahaha, kung gayon ay panatag na ang aking loob. Ipagkakaloob ko sa iyo ang titulong tenyente ng kabalyerya. Hindi mo na kailangang dumalo sa mga pagtitipon sa korte. Samahan mo na lamang si General Shen. Nagpapasalamat ako sa inyong kabutihan, mahal na hari. Kumusta? Hindi ka ba pinahirapan ng mahal na hari? Ano ang sinabi niya sa iyo? Nakipagkwentuhan lamang ang mahal na hari tungkol sa pamilya. At binigyan din ako ng isang titulong pandangal. Yung hindi na kailangang pumasok sa palasyo. Gusto ka lang niyang bantayan sa ilalim ng kanyang mga mata. Dahil may general na sumusuporta sa akin sa labas. Ano ang dapat kong ikatakot? Panginoon, General. May magandang balita. Nahanap na ang pangunahing saksi sa lumang kaso ng pamilya Su. Sigurado bang siya iyon? Walang duda, siya nga. Hawak pa rin niya ang ebidensya ng liham na may dugo noong sinuhulan ng ikalawang prinsipe. Ang bantay sa bilangguan upang baguhin ang testimonya. Sa liham na ito, tuluyan na nating malilinis ang pangalan ng pamilya. Sasama ako sa iyo upang sunduin siya. Upang maiwasan ang anumang aberya sa gabi. CJ. Magbabalat kayo tayo pagpunta roon. Huwag nating bulabugin ang mga natitirang tauhan nila. Esan. Batang Panginoon, 20 taon na naghintay ang matandang aliping ito.
Tiyo Zhang, tumayo po kayo. Dahan-dahan inyong isalaysay. Ano ba talaga ang nangyari noon? Noon, napilitan lamang din ang matandang General Shen. Lihim niyang pinakawalan ang ilang mga bata mula sa angka ng pamilya Su. Kung hindi, tuluyan ang naputol ang lahi ng pamilya Su. Tapos na ang lahat ng iyon. Bukas, kapag naipakita na ang ebidensya sa mahal na hari, mabibigyan na ng katarungan ang pamilya Su. Mabuti na lang at nariyan ka sa tabi ko. Magkasama nating haharapin ang lahat sa hinaharap. Ulat na madalian. General, nagsimula ang sunog kagabi sa ikatlong bugso ng gabi. Nang matuklasan ito, hindi na nailigtas ang anuman. Ang bangkay ni Matandang Zhang ay nahanap sa loob ng silid. Sunog na ito at hindi na makilala. Dalhin mo ako roon. Wag ka nang tumingin. Wag na. Nandito lang ako. Hindi siya namatay sa sunog. Pinatay muna siya. Saka sinunog ang bangkay. Panginoon, General. Ito ang nahanap sa kanto ng pader. Hindi ito pag-aari ni Matandang Zhang. Ito ay piraso ng plaka sa baywang nagawa para sa mga gwardiya ng imperyo. Ito ay mula sa pribadong hukbo ng pamilya ng ina ng ikalawang prinsipe. Mukhang matagal nang kumalat ang balita tungkol sa pagsundo natin sa saksi. Napakalupit ng kanilang paraan. Pagpatay upang patahimikin ang saksi. At pagsira sa ebidensya sa pamamagitan ng apoy. Tingnan natin kung hanggang kailan sila makakapagtago. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ang lambat ng langit ay malawak. Walang makakalusot dito. Tiyak na tutulungan kitang ilabas ang katotohanan. Naniniwala ako sa iyo. Lahat ng pumasok at lumabas sa bilya ngayong araw ay nasuri na. Walang kahina-hinala. Ngunit naghihinala ang inyong nasasakupan. Na baka may espiya sa loob ng ating mansyon. Tiyak na may espiya. Dahil magaling siyang magtago. Kung gayon ay akitin natin siyang lumabas. Tama ang sinabi ng General. Gagamitin natin ang sarili nilang plano laban sa kanila. Eksakto. Ikalat ang balita. Sabihin mong nag-iwan ng liham na isinulat sa dugo si Matandang Zhang bago siya mamatay. Na nakatago sa lihim na silid ng mansyon. Gusto kong makita kung kakagat sa pain ang isdang ito. General, may darating nga kaya talaga. Maghintay ka. Ang ganoon kahalagang ebidensya. Hindi maaaring hindi siya matukso. Sa wakas ay nagpakita ka rin. Sino nga ba ang akala ko? Iyon pala ay ang bagong dating nakatiwalang Wu. General, maawa po kayo. Nalito lamang po ang matandang aliping ito. Pinilit po ako ng mga tao ng ina ng ikalawang prinsipe. Pinilit ka. Ang pagkamatay ni Matandang Zhang. Ikaw ba ang nagkalat ng balita? Opo. Wala rin pong nagawa ang matandang aliping ito. Binihag nila ang aking apo. General, maawa po kayo. Ikalagkad siya pababa at bantayang mabuti. Dalhin siya sa palasyo bukas ng umaga para magpatotoo. Magaling ang iyong liksi, General. Nakuha mo siya ng napakabilis. Malamig ang gabi, bakit ka pumunta rito? Hindi ba't sinabi ko sa iyong maghintay sa mainit na silid? Nais kong samahan ang General. General, Ginoong Su. Ngayong may saksi na tayo. Ngunit ang ebidensyang liham ng dugo ay nasunog. Kung base lamang sa testimonya, baka hindi sapat ito para pabagsakin ang paksyon ng noble consort. Wala na ang liham ng dugo. Ngunit mayroon pa nito. Lihim itong ibinigay sa akin ni Matandang Zhang kagabi. Ito ang lihim na sulat tungkol sa iligal na pakikipagkalakalan ng armas ng ikalawang prinsipe at ng noble consort. Inasahan na niyang may mangyayaring masama. Kaya sadyang nag-iwan siya ng planong reserba. Ang galing mo, napakalalim ng iyong pagtatago. Kahit ako ay hindi ito alam. Kailangang laging may nakahandang plano. Upang masigurong walang magiging pagkakamali. Mahal na hari, mayroon akong nais iharap. Ang kaso ng pagtataksil ng pamilyang Su 20 taon na ang nakalipas. Ay katunayan na pakana at paninirang puri lamang ng ikalawang prinsipe at ng virtuous noble consort. Isang malaking kahangalan. Paano mababaligtad ang kaso sa pamamagitan lamang ng isang lihim na sulat? Ang noble consort ay nakipagsabuatan sa mga kamag-anak sa labas. At nagnakaw pa ng pondo ng hukbo. Ang lahat ng iyon ay dumaan sa mga kamay ng aliping ito. Mabuti, napakabuti. Ang kaso ng pamilyang Su.
Iutos ko sa korte ng dali na muling imbestigahan ito at kung mapatunayang totoo. Ako mismo ang maglilinis sa pangalan ng pamilyang Su. Sa wakas ay nalampasan din natin ang hirap. Salamat at kasama ko ang general. May utos ang mahal na hari. Pinahihintulutan si Ginoong Su na pumasok sa palasyo upang makilahok sa mga pagpupulong. At itinalaga bilang imperial censor. Tatalima ako sa utos, salamat sa biyaya ng mahal na hari. Mahal na hari, mayroon akong pagtutol. Si Su Yanzi ay anak ng isang nagkasalang opisyal. Ang maupo sa posisyon ng imperial censor dahil lamang sa isang papel na nagpawalang sala sa lumang kaso. Ay baka mahirap tanggapin ng madla. Ang mga salitang iyan ni Censor Zhang ay pagdududa ba sa desisyon ng mahal na hari? O pagtanggi sa naging desisyon ng korte ng dali? Hindi po iyon ang aking ibig sabihin. Kaya lamang ay wala siyang kahit anong naiambag na serbisyo. Walang naiambag na serbisyo. Ang pagsira sa iligal na paggawaan ng barya ng ikalawang prinsipe. Ang paglilinis sa mga natitirang kakampi sa palasyo at ang pag-aalay ng lihim na dokumento ng depensa sa hangganan. Alin sa mga iyon ang hindi maituturing na serbisyo? Nagbubulag-bulagan ba si Censor Zhang? O baka naman may kinalaman ka sa mga natitirang kakampi ng noble consort? Tama na, si Su Yanzi ay ako mismo ang nagtalaga. Hindi na kailangang pag-usapan pa ito. Tapos na ang pagpupulong. Mabuhay ang mahal na hari ng walang hanggan. Ang mga matatandang iyon. Paulit-ulit na lamang ang kanilang mga sinasabi. Akala ba talaga nila ay walang makakapigil sa kanila? General, bakit mo pa kailangang magalit sa kanila? Habang lalo silang nagkakagulo. Lalo lamang nitong pinatutunayan na sila ay natatakot. Sinasadyang pakawalan sila ng mahal na hari upang tayo ay subukan. Nais lamang niyang makita kung magpapadalos-dalos tayo. Alam ko, hindi ko lang talaga matanggap na inaapi ka nila. Hinding-hindi natin hahayaang mangyari ang gusto niya. General, may masamang balita. May agarang ulat mula sa hangganan. Madalas ang hindi pangkaraniwang galaw ng hukbo ng BD. Araw-araw nilang ginugulo ang lungsod sa hangganan. At ninanakaw ang mga pagkain at kagamitan. Nagpadala na ng tao ang general doon upang humingi ng tulong. Napakalakas ng loob ng BD. Namanggulo habang may kaguluhan sa loob ng kabisera. Tamang-tama ang dating nila. Naghahanap pa naman ang mahal na hari ng dahilan upang gipitin tayo. Kusang loob tayong hihingi ng pahintulot na magtungo sa hangganan. Upang maiwasan ang magulong politika sa palasyo. Sasama ka rin, napakalamig at mahirap sa hangganan ang katawan mo. Pupunta ako. May mga tauhan ang lihim na korte na nakatalaga sa hangganan. Kung kasama mo ako, marami akong maitulong sa iyo upang mapadali ang lahat. Mukhang mapanganib ang pagsalakay ng BD. Ngunit ang totoo ay hindi nagkakaisa ang kanilang mga tribo. Sihwa. Kailangan lamang nating bantayan ang dalawang kuta ng Yunzhao at Shobe. Saka magpadala ng mga tao upang pag-awayin ang mga tribo. Sa loob ng 3 buwan ay mapipilitan silang umurong. Magaling, maging ang pagtatanggol sa hangganan ay alam mo rin pala ng buo. Akala ko ay pangangalap lamang ng impormasyon ang alam mo. Ang mga alam ng general ay unti-unti kong pag-aaralan. Ang mga hindi naman alam ng general. Ako ang pupuno para sa general. General, masyadong nakakapagod sa kabisera. Nais kong makita ang lugar kung saan lumaki ang general. Sige, isasama kita. Sige, isasama kita. Mahal na hari, nanggugulo ang BD sa hangganan. Nanganganib ang lungsod sa hangganan. Nais kong pamunuan ang hukbo kasama si Yanzi patungo sa hangganan. Upang ipagtanggol ang Yunzhao. At protektahan ang lupain ng dakilang Jin. Kahanghanga ang katapatan at katapangan mo, General Shen. Ngunit bago pa lamang na italaga si Su bilang imperial censor. At kailangan siya ngayon sa palasyo. Mas mabuti kung mananatili si Su sa kabisera. Upang tulungan ang hukuman ng hustisya sa paglipol sa mga natitirang rebelde. Mahal na hari, may kaunti akong kaalaman sa impormasyon sa hangganan at sa paraan ng pagpapahina sa mga tribo. Ang pagsama ko sa hukbo ay makatutulong sa general na mas mabilis na mapaurong ang kaaway. Ang mga usapin naman sa palasyo ay maaari nang ipaubaya sa ibang mga opisyal. Nais kong maglingkod sa hangganan. Upang suklian ang kabutihan ng mahal na hari. Mabuti, si Shen Jinghan ang magiging punong general ng Zenbei. At si Su Yanzi naman ang magiging tagapayo ng hukbo. Maglakbay na kayo patungo sa hangganan ngayon din. Bukod dito, magpapadala ako ng tagapangasiwang-siwang upang sumama at magbigay ng gantimpala sa buong hukbo. Ang tagapangasiwang-siwang ang magsisilbing mata ng hari. Sa labas ay nagbibigay siya ng gantimpala sa hukbo. Ngunit sa lihim ay binabantayan niya tayo. Isa talaga siyang buntot na hindi natin maipagpag. Hayaan mo na, hayaan natin siyang sumama. Ito ang pagkakataon upang makita niya kung may balak ba tayong magtaksil. Nalaman ng espiya ng lihim na korte na ang pagsalakay na ito ng BD sa timog ay dahil sa lihim na pakikipagsabuatan ng mga natitirang kakampi ng noble consort. May traidor sa mga general na nagbabantay sa hangganan. Isang traidor. Kaya naman pala kabisado ng BD ang ating depensa. Pagdating natin sa hangganan, siya ang una nating hulihin. Nagpadala na ako ng mag-imbestiga. Pagdating natin sa Yunzhao ay malalaman na natin ang sagot.
Bakit napakarami mong dalang gamot? May mga manggagamot naman sa hukbo sa hangganan. Hindi mo na kailangang magdala ng ganito karami. Alam ko ang lagay ng aking katawan. Hindi naman magandang magkasakit ako pagkarating doon at maging pabigat sa general. Mabato at mabuway ang daan. Sabihin mo agad kung masama ang pakiramdam mo. Sumakay ka sa karwahe. Huwag ka nang sumabay sa pangangabayo ng mga kawal. Huwag din sanang magmadali ng husto ang general sa paglalakbay. Tandaan mong magpahinga. Huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Narito ako, si Shen Jinghan, upang kayo ay protektahan. Hindi makakatapak ang BD sa ating lupain kahit kalahating hakbang. Mabuti. Tunay nang nakuha ni General Shen ang puso ng mga mamamayan. Hindi katakatakang labis siyang pinagkakatiwalaan ng mahal na hari. Huwag mo siyang pansinin. Kapag nangulo siya sa daan, sabihin mo agad sa akin. Naiintindihan ko, General. Huwag kayong mag-alala. Malamig ang gabi, bakit hindi ka magsuot ng mas makapal na damit? General, tingnan ninyo. Nagtatago ang mga bantay ng BD sa lambak na ito. Sa ating paglalakbay bukas. Malamang na may ambush tayo. Tamang-tama, maghanda tayo ng patibong para bigyan sila ng maagang babala. May mahigit 300 kalaban. Nagtatago sa likod ng magkabilang bangin. Ang pangkat ng mga supply ay nasa dulo ng lambak. Gagamitin natin ang sarili nilang plano laban sa kanila. Ling Xiao, dalhin mo ang mga mamamana sa tuktok ng bangin. Hintayin ang hudyat ko bago magpakawala ng pana. Mag-iingat kayo, General. Manatili ka sa likod. Huwag kang susugod sa harap. Ipablock sa mga lihim na bantay ang daan sa likod ng lambak. Sino ang nagpadala sa inyo? Saan nagtatago ang pangunahing hukbo ng BD? Hindi ganoon kadaling mamatay. Ibalik sila at dahan-dahang i-interrogate. Tunay na kahanga-hanga ang lakas ni General Shen. Isang malaking tagumpay sa unang labanan. Tiyak na iulat ko ito sa mahal na hari. Upang hingin ang inyong gantimpala. Tungkulin ko lamang ito. Tungkulin ko lamang ito. Hindi ko hangad ang papuri. May resulta na ang interogasyon. Ang general ng Yunsao na si Li Song ang lihim na nakikipag-ugnayan sa kalaban. Ibinunyag niya ang ruta ng ating hukbo. Impossible. Si General Li ay isang opisyal ng imperyo. Paano siya makikipagsabuatan sa kalaban? Tagapayo Su, huwag kang magbintang ng walang ebidensya. Kung nagsisinungaling man o hindi, malalaman natin pagdating sa Yunsao. Malugod kong tinatanggap si General Shen at tagapayo Su. Kumusta ang depensa ng lungsod? Lahat ay maayos. Hanggat narito ako. Sisiguraduhin kong matatag ang lungsod na parang bakal. General, na-check ko na. Hindi tugma ang mga talaan ng imbakan ng pagkain. Kulang ng 30% ang rasyon ng hukbo. Sinabi ni Lisong na ninakaw ito ng BD. Ngunit sinabi ng mga sundalong nagbabantay na walang naganap na labanan para sa mga supply. May kahina-hinala nga sa pagnanakaw na ito. Sa tingin ko, siya mismo ang nagpadala nito sa BD. Hindi lang rasyon ng hukbo. Kulang din ng halos 100 set ng mga armas. At ang mapa ng depensa na ibinigay niya ay lumang bersyon pa mula sa nakaraang kalahating taon. Hindi maaari, masyadong mapanganib. Paano kung malaman nila? Isasama ko ang mga lihim na bantay. Walang mangyayaring masama. General, manatili kayo sa mansyon. Hintayin ninyo ang balita ko. Gaya ng inaasahan, walang laman. Matagal nang nailipat ang rasyon ng hukbo sa BD. Huwag kayong mag-alala, tagapangasiwa. Ligtas ang imbakan ng pagkain, ha. Gaya ng inaasahan, magkakasabwat silang lahat. Kahit ang tagapangasiwa na ipinadala ng mahal na hari ay nasuhulan na. Panginoon, ano ang gagawin natin ngayon? Kunin mo ang lihim na sulat at ang badge. Narito na ang matibay na ebidensya. Tingnan natin kung ano pa ang masasabi nila. Kilos, lumaban tayo palabas. Tagapayo Su, nang himasok ka sa imbakan sa kalagitnaan ng gabi. At sinaktan mo pa ang aking mga bantay. Nais mo bang magtaksil sa bansa? Su Yanxi. Napakalakas ng loob mo, mga tauhan. Hulihin siya. Ipatupad ang batas sa kanya ngayon din. Tingnan ko lang kung sinong mga ngahas na humawak sa kanya. Lihim na pakikipag-ugnayan sa BD. Paglustay sa rasyon ng hukbo.
May mukha ka pa para baliktarin ang sitwasyon. Ang ebidensya ay nasa kamay ni Tagapayosu. Nais mo pa bang magkaila? Anong ebidensya? Malinaw na ibinintang ninyo lamang ito sa amin. Huwag kayong mabalisa, Tagapangasiwang Wang. Narito rin ang iyong pangalan at personal na selyo. Narito ang mga saksi at ebidensya. Ano pa ang masasabi ninyo? Ako ang tagapangasiwang personal na ipinadala ng mahal na hari. Hindi ninyo ako maaaring galawin. Babalik ako sa kabisera upang iulat ito sa mahal na hari. Ang pakikipagsabwatan ng tagapangasiwa sa kaaway ay mas mabigat na kasalanan. Ipinadala kami ng mahal na hari upang ayusin ang depensa sa hangganan. Upang puksain ang mga anay na tulad ninyo. Bantayang mabuti ang dalawang iyan. Agad na magpadala ng mabilis na ulat sa mahal na hari. Ayusin ang depensa ng lungsod. Bilangin ang mga sandata at pagkain ng hukbo. Maghanda sa pakikipaglaban sa pangunahing hukbo ng BD. Ang mga anay na nakikipagsabwatan sa kaaway ay naalis na. Simula ngayon, muling aayusin ng buong hukbo ang depensa. Kumpunihin ang mga pader ng lungsod. Bilangin ang mga sandata. Magpalitan sa pagbabantay at magtalaga ng depensa. Sa loob ng 3 araw, ang lungsod ng Yunzhou ay dapat maging kasing tatag ng bakal. Masusunod po, General. Mahusay ang BD sa mga gabi ang pagsalakay at pagkubkob mula sa gilid. Ang lambak sa kanluran at ang pampang sa hilaga ng lungsod ang dalawang mahinang bahagi. Kailangang magpadala ng karagdagang mga mamamana para mag-abang. Magbantay araw at gabi. Sundin ang kanyang sinabi. Gawin ang lahat ang kanilang tungkulin. Ang sinumang sumuway ay parurusahan ayon sa batas militar. Masusunod. Napagod ka na naman ba? Sinabi ko na sa iyong huwag magpuyat sa pag-aayos ng impormasyon, ngunit hindi ka nakikinig. Apurahan ang labanan sa hangganan. Hindi ko maaaring pabagalin ang general. Buksan mo ang iyong bibig, inumin mo ito at magpahinga ng 1 oras. Ipaaubaya ko na kay Lin Xiao ang mga susunod na gagawin. Dahil pinoprotektahan ako ng general, tila lalo akong nagiging tamad. Ang pangunahing hukbo ng BD ay may 30,000 sundalo. Sasalakay sila sa lungsod pagkatapos magpahinga ng 2 araw. Ito ay magiging isang mahirap na labanan. Inutusan ko na ang mga lihim na bantay na pumasok sa kampo ng BD upang gumawa ng gulo sa pagitan ng kanilang mga tribo. Kapag nagulo ang isipan ng hukbo ng kaaway, ito na ang pagkakataon natin para manalo. Ano man ang mangyari sa labanan, mananatili ako sa tabi ng general magpakailanman. Mabuti. Guguluhin ng mga lihim na bantay ang mga pagkain sa likod ng kampo. Pamumunuan ni Lin Xiao ang mga mamamana para salakayin ang mga nagpapatrolyang sundalo. Didiretso ako sa pangunahing tolda ng hukbo. Dumating na ang tamang oras. Nagsisimula na ang gulo sa loob ng hukbo ng kaaway. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa isang sorpresang pagsalakay. Buong hukbo, sumugod. Shen Jinghan, nangahas ka talagang sumalakay sa gabi. Ang sinumang lumapastangan sa ating lupain. Hindi na kailangan ng tamang oras para lumaban. Yanzi. Mabuti naman at ligtas ang general. Sino ang nagsabi sa iyong harangan ang espada para sa akin? Hindi mo ba pinapahalagahan ang buhay mo? Mahina na nga ang iyong katawan. Paano kung lumala pa ang iyong suga? Hindi ko kayang makitang masugatan ang general. General, ito ba ay pag-aalala sa akin? Kalokohan. Ikaw ang aking tagapayo sa hukbo. Kung masugatan ka, maaantala ang mga gawain sa hukbo. Ngunit nakikita kong nanginginig ang mga kamay ng general. General, tagapayo Su. Nagwagi tayo kagabi. Mahigit 1,000 kaaway ang napatay ng ating hukbo. At marami tayong nakuuhang pagkain at sandata. Magpahinga ng 3 araw. At humanap ng pagkakataon upang tuluyang mapalayas ang BD. Ang tagumpay sa gabi ang pagsalakay kagabi. Ay hindi dahil sa akin lamang. Kung ang mga kawal ay mag-aalay ng kanilang buhay. At magkakaisa ang lahat. Saka lamang natin mapipigilan ang lakas ng BD. Ang mga traidor na nakipagsabwatan sa kaaway ay nailigpit na. Mula ngayon, sama-sama nating ipagtatanggol ang lungsod ng Yunzhou. Kagabi, inialay ni Tagapayosu ang kanyang sarili para harangan ang espada para sa general. Tunay ngang bihasa siya sa panulat at sandata. At may malalim na katapatan. Dati ay mukha siyang mahina.
Sino ang mag-aakalang maaasahan pala siya sa oras ng kagipitan? Ang pangunahing puwersa ng BD ay umurong ng 40 li patungong Hefengtan. Pansamantala silang hindi kumikilos. Tila naghihintay ng mga karagdagang hukbo. Ang iba't ibang tribo nila ay nagkakagulo. At patuloy ang kanilang panloob na alitan. Mapanganib ang lupain ng Hefengtan. Madaling ipagtanggol ngunit mahirap salakayin. Masyadong malaki ang mawawala sa atin kung puwersahan natin silang sasalakayin. Nakahikayat na ang aking mga lihim na bantay ng 2 maliliit na tribo ng BD na maghimagsi. Maaari silang magpanggap na sumusuko upang magsilbing espiya sa loob. Kapag dumating ang mga karagdagang hukbo ng kaaway at lumuwag ang kanilang pagbabantay, magsasagawa tayo ng pag-atake mula sa loob at labas, upang tuluyang gapiin ang kaaway. Masakit pa ba ang iyong sugat? Huwag mong masyadong pagudin ang iyong sarili. Walang anuman ito, maliit na sugat lamang. Ang maibahagi ang pasanin ng general ay walang halaga. Malakas ang hangin sa hangganan. Mahina ang iyong katawan. Sa susunod ay huwag ka nang madalas pumunta sa tor para magpahangin. Nais kong samahan ang general na pagmasdan ang mga bundok at ilog na iyong ipinagtatanggol. Ipinagtatanggol ng general ang bansa. At ipagtatanggol naman kita. Laging ganoon ang takbo ng mga bagay. Mabulaklak talaga ang iyong pananalita. Pagkatapos ng labanang ito, magpagaling ka ng mabuti. Huwag ka nang magpapakasipag ng labis. Basta't angkop ang gantimpala. Kaming magkapatid ay handang maglingkod sa punong general. Punong general, sumusumpa akong susunod sa inyo hanggang kamatayan. Hahaha, mabuti at alam ninyo ang takbo ng panahon. Kapag nasakop ko na ang Yunsaw, tiyak na gagantimpalaan ko kayo ng mga baka, tupa at lupain. Panginoon, General, nakatayo na ng matatag ang ating mga espiya sa loob. Darating ang mga karagdagang hukbo ng BD bukas ng tanghali. Sa oras na iyon, ang kanilang pangunahing puwersa ay magiging watak-watak. At ang kanilang depensa ang magiging pinakamahina. Ito ang pinakamainam na pagkakataon upang gapiin ang kaaway. Bukas ng tanghali, ang bagyo ng buhangin ang magiging pinakamalakas. Maaari nating gamitin ang panahon upang itago ang ating hukbo. Ang iyong plano ay walang kapintasan. Ang lahat ng aking pinaghandaan ay upang matiyak ang ganap na tagumpay at ligtas na pagbabalik ng general. Inumin mo na ito at magpahinga ng maaga. Sa malaking labanan bukas, huwag kang magpumilit na manguna sa unahan. Kung gayon, mangako ka sa akin, General. Sa pagpatay ng kaaway bukas, dapat mong ingatan ang iyong sarili. Huwag mong ilalagay ang iyong sarili sa panganib ng mag-isa. Sige, nangangako ako sa iyo. Buong hukbo, sumulong. Palibutan sila mula sa loob at labas. At durugin ang kampo ng kaaway. Sunugin ang kanilang mga imbakan ng pagkain sa kampo. Ang liwanag ng apoy ay tumatago sa nagliliparang dilaw na buhangin. Shen Jinghan, sumusumpa akong dudurugin ko ang Yunsaw. Ang sinumang lumapastangan sa teritoryo ng ating dakilang Jin ay hindi na makakabalik ng buhay. Ang sinumang lumapastangan sa teritoryo ng ating bansa ay hindi na makakabalik ng buhay. Ang tunog ng nagbabangga ang mga espada at sibat ay umalinggaw sa buong gabi. Hanggang sa sumikat ang araw sa susunod na umaga mula sa mga ulap. Nagbalik na ako. Ligtas at walang sugat. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Naipagtanggol ng general ang mga bundok at ilog ng ating bansa. Nakahintay na ako sa aking general.